Lahat at pauwi pa lang tayo ng bahay, pero ngayon dito muna tayo mag-TA saglit, no? So kung mapapansin natin yung binigay ko sa inyong TA, no, sa ETH, eto na yun, no? Sa pool yung ETH natin, mga kapatid. Okay? So lumipad na yan, pero for me it's good to TP na yan kasi dito pa lang sa area na to, TP1 na to eh. TP1 na yan, sa area na yan na binigay natin, no? Pero kung mapapansin natin, lumipad pa ng gusto, di ba? So, solid na solid. Saludo sa inyong lahat. At sa mga nag-profit sa TA natin, no, kay ETH, ay congratulations. And then, syempre, anong next TA natin? So, stay put lang muna ako sa ngayon. Kasi ang tinitingnan ko dito, papakalmahin ko muna yung market. Once na kumalma yung market, no, doon ako ngayon mag-iisip kung ano ang next move, no, na gagawin ko, mga ka-idol, no? Pero kung mapapansin naman natin sa 1 week time frame, so sa 1 week time frame natin, nakitang-kita nyo naman yung guhit natin, nakita nyo to? Itong guhit na to, yan, no? Bang, 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 diba? Kita nyo yan? Pero syempre, sa 1 week time frame, meron tayong inihintay na breakout dito, mga kapatid. Pero pag uwi ko sa bahay, check natin yung graph natin for ETH. Sa ngayon, ito lang muna, no? Congratulations sa inyo. At titingnan natin kung saan tayo ulit papasok. Once ma-break kasi itong area na to, itong area na to, si 3940, no? Above dyan, nagkaroon ng candle above dyan, no? I think baka yan na yung breakout na hinihintay. Okay? So far, hanggat di nabi-break yan, para sa akin, hindi tataas ang value ng Ethereum. Okay? So next, Kuya Ben Crypto. Tropa yan, Kuya Ben. Pero check lang muna natin to. Ayan. Bitpinas, only Converge remains. No? Actually, wala na rin Converge, I think. Wala na rin Converge ngayon, no? Globe, wala na. So, Smart, wala na. Hindi na maka-access sa website. Pero nakaka-access pa rin sa application. Pero I think isusunod na nila ang application dyan, mga kapatid. And then ayun, ang ginagamit nila, yung iba is VPN. Okay? So pero tingnan muna natin kung ano yung mga nakikita nating news. So ito, for Bitpinas, gusto natin makita yun, yung tweet na yan. Ito, katulad nito. So tingnan natin yung mga comments. Ayan. Filipinos are not for crypto investors. Pang-employees lang tayo sa mata nila. Kidding. Ano ba kasi ang exact reason dito? So, advisory pa lang, black na agad. Yung may mga pera sa mga exchange, no? Anong gagawin nila ngayon? So, nagagalit na sila. Si Globe may GCash crypto. Si PLDT may Maya crypto. Very obvious they want to get local traders. Pero still, a no for me. Haha, pagbili mo, laki agad ng lugi. Pagbenta ka, kasi ang taas biglang maintenance. Yan ang pinoprotektahan ng SEC. Di ba? So, VPN kaya. So, sabi dito, di na nga need ng VPN, change mo lang yung DNS mo, goods na. Yes, pag change natin yung DSN, I think good na yan. Now, of course, no more surprise. Globe has interest in coins.ph. Hindi naman obvious, di ba? Pero ako, kung mapapansin nyo na lang dito, parang nakakahiya na lang yung mga local platforms, no? Kasi for me, wala nang tiwala ang Pilipino, no? Yung ibang mga Pilipino talaga na maratagal na nagki-crypto sa coins.ph, sa mga local platforms, kung mapapansin natin, So, ang mga sumusuporta na lang dito sa mga to, I think siguro yung iba baka bayad na, no? So, baka lang, kasi hindi natin alam kung ano yung reason nila dyan. GMA Public Affairs. Okay? So, para sa akin, once na ang tiwala ay nawala, mahirap nang ibalik yan. Kung mapapansin nyo, kahit naman din na natin sabihin yun dun lang sa mga comments dito. Diba? Subukan nyo magbasa ng mga comments, diba? Siguro sa 10 nag-comment, o sa 100 na nag-comment, 3 o 4, 5 yung may magandang sinabi sa mga local platforms. Pero the 95%
negative yung mga sinasabi nila. Okay? So, yun lang ang nakikita ko ha. So, ayan yun. Kayo na rin bahalang humusga kung ano yung nababasa nyo, di ba? So, siguro naman pare-parehas tayo ng mga nababasa. And then, punta tayo sa Twitter. Ito naman sa Twitter, just in, no? Trump set to approve 401k access to crypto and alternative assets via executive order on Thursday. Nice. Kaya pala biglang lumipad ang value ng market. Bank of England cut rates to 4%. Bah, maganda-ganda yan kasi ang dami nang nag-cut rates ha. Di ba? Kung titingnan nyo. So ito, ang dami nila sinasabi oh. We will teleport Bitcoin to 150k. No? I don't know. Pero tulad ng sinasabi ko, wala na kasi ako, hindi na kasi ako nag-i-invest sa crypto ngayon. So pabarya-barya lang ako sa future, di ba? So tinitingnan natin kung hanggang saan ang itataas ni Bitcoin at magkakaroon pa ba ng bear market. At pag nagkaroon ng bear market, that's the opportunity for me, no? Na mag-invest ulit sa cryptocurrency. Sa ngayon, hindi. Ba, laki ng trade nito ni Crypto. Lodi. Grabe talaga mag-trade to. Solid. So, ayun. Yun yung pinaka-news ngayon. Yung yung signed executive order allowing crypto in 401k retirement plans today. So, yan yung pinaka-bullish ngayon. So, ayun lang KGX at saludo sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Bullish ang ETH ngayon pero sana ma-break yung 3940. Once na 3940 ma-break, I think lilipad ang value, no? I think siguro baka pagka lumipad ang value ni Ethereum, siguro baka sumabay din si Bitcoin, no? I think 116 to 120. Yun yung nakikita natin, no? Saludo sa inyong lahat, KGX. Magandang gabi sa inyong lahat.